ito na po ang kasunod na parte ng ating recap. Pero bago ang lahat, maraming salamat at shoutout sa lahat ng nag-comment sa ating last recap. Dahil sa inyo, mas ganado pa akong ipagpatuloy ang pagre-recap ng mga manhwa. Pagdating sa pabrika ng pusa, nakita ni Lufan si Huang Keini na naghihintay sa kanya. May ngiti si Tani habang inaasar siya, at ipinagyabang na habang inakala ni Lufan na 10 kalalakihan lang ang susuporta sa kaibigan niya, daan ang inihanda nito. Sinabi niyang nang pumasok si Lufan sa pabrika ay nakasalang na ang kapalaran niya. Hindi natitinag si Lufan at pinabulaanan ang mga banta ni Tani. Pag-utusan ni Tani ang kanyang mga tauhan na umatake, isa-isa nilang naipalo si Luan nang walang kahirap-hirap. Sa hindi makapaniwala, pinanood ni Tani kung paanong kumilos si Lufan ng parabang hindi tao, sinugpo ang lahat bago pa sila makariyak. May mga umiyak dahil sa nabaling buto, ang iba na may hindi makapaniwalang nalupig na sila. Natakot si Tani at nagtanong kung tao pa ba talaga si Luan. Nang mapagtanto niyang talunan ang lahat ng tauhan, nagluhod si Tani at nagmakaawa. Agad niyang inamin na ang 4th Master Gang ang nasa likod ng buong pag-atake at sumusunod lang siya sa utos dahil sa takot. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Luan at isang hampas ang ibinigay niya bilang huli, babala na hindi na siya magbibigay ng pangalawang beses. Sa susunod, sisiguraduhing tuluyan nang mawawala si Chan. Samantala, sa loob ng silid-aralan, matapang na sumasagot ang gangmang sa tanong ng guro. Pinuri siya ng guro sa kanyang atensyon at hinikayat na ipagpatuloy ang magandang pagganap. Biglang pumasok si Luan na may malakas na sipa sa pinto, na nagdulot ng wala sa lugar na pagkabigla sa guro, para bang yari sa papel ang pintuan dahil napakasarap basagin. Galit na galit ang gangmang at nagutol kung paano naglakas loob si Lufan na guluhin ang klase. Hindi kumibo si Luan at sinabi lang na huwag guluhin ang klase o siya. Sinabi niyang itutuloy nila ang usapan sa terasa at inutusan ang gangmang na sumunod kaagad. Nagkunwaring sumasakit ang tiyan, humingi si Gangming ng pahintulot sa guro na lumabas para pumunta sa banyo. Sumabay na ring humingi ng pahintulot ang kanyang mga kasamahan, kaya't nakaramdam ng kaba ang guro. Sa terasa, seryosong sinabi ni Luan kay Gangmang na kung siya lang ang inatake, baka napalampas pa niya ito. Pero nang idamay pa ang mga kaibigan niya, naging malaking pagkakamali iyon. Bago pa siya gumamit ng dahas, tinanong niya kung sino-sino ang sangkot sa likod ng lahat ng ito. Nilinaw niyang ayaw niyang saktan ang mga inosente. Isa sa mga tauhan ni Gangmang, halatang nanginginig, ang umamin na kilalang malakas si Lufan at pinayuhang huwag siyang labanan. Galit na galit si Gangmang at sinuntok ang tauhan para patahimikin ito. Hindi natuwa si Lufan at binalaan silang huwag nang mag-aksaya ng oras, maghanda na lang sa bagbog. Pero pinigilan ni Gangmang ang kanyang mga tauhan at sinabing siya na lang ang haharap kay Lufan. Mabilis siyang umatake, pero madali lang itong nailegan ni Lufan. Kahit paulit-ulit ang pagsugod ni Gangming, ni isa ay walang tumama. Habang tuloy sa pag-atake, ipinagyabang niya ang kanyang matinding training at araw-araw na pag-gym, sabay sabing hindi habang buhay makakaiwas si Lufan. Ngunit hindi natinag si Lufan at tinawanan lang siya. Tinukso pa niya si Gangmang na mas kailangan nito ng Chinese medicine kaysa sa protein powder. Nap-icon si Gangmang at muntik nang sumagot, pero biglang nanghina ang tuhod niya at bumagsak sa sahig. Nagulat ang kanyang mga kasamahan, hindi moari ang nangyari. Maging si Gangmang ay litong-lito. Ramdam niyang parang pinipira-piraso ang buong katawan niya sa sakit. Galit at takot siyang nagtanong kung ano ang ginawa sa kanya ni Lufan. Kalma lang na sumagot si Lufan na ilang pressure points lang ang tinamaan niya. Sabay sabing sa loob ng 6 na buwan, hindi na maayos nagagana ang katawan ni Gangmang. Hinawakan ni Lufan si Gangming sa buhok at binalaan ito na dapat magpasalamat siya at nasa loob sila ng paaralan, at na hindi na siya ang dating malupit na tao. Kung hindi, matagal na sana siyang hiniwa-hiwa sa 3,000 piraso at ipinakain sa mga aso. Sa takot, tinawag ni Gangming ang kanyang mga kaibigan at humingi ng saklolo, pero wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na gumalaw. Dahil sa sobrang takot sa presensya ni Lufan, may ilan pang ang tumalon mula sa bubong upang makatakas, habang ang iba na may nagmakaawa ng awa. Ngunit nanatiling malamig si Lufan. Sinabi niyang kung nagpakita sana sila ng awa kay Tang, baka pinag-isipan pa niya ang pagpapatawad. Pero dahil hindi nila ito ginawa, wala siyang dahilan para maging mabait.
Sa sandaling iyon, dumating ang isang guro upang pigilan si Lufan. Naiintindihan ni Luan na naroon ang guro upang protektahan ang mga estudyante, kaya't napagpasyahan niyang huwag nang ituloy ang laban. Sa halip, nagbigay siya ng huling babala, wala siyang gagawin kundi ang parehong ginawa nila kay Tang. Pagkarinig nito, nagsimulang magpanik ang mga kasamahan ni Gangming at nagsitakbuhan. Habang nanonood, hindi makapaniwala ang guro nang makita ang ilang estudyanteng tumatalon sa bubong sa sobrang takot. Samantala, bahagyang nadismaya si Luan na hindi niya natapos ang mga kalaban. Sa mga sandaling iyon, may pamilyar na boses ang sumabat. Dumating si Miss Jun at sinabi niyang huli na siya. Ipinahayag niya kay Lufan na kailangan na niyang pumunta sa kulungan. Hindi natakot si Lufan sa mga posibleng kahihinatnan. Aniya, kung ang kapalit ng pagganti para sa kaibigan niya ay pagkakakulong, ayos lang. Mas pipiliin pa niyang makulong kaysa mabuhay na may pagsisisi. Habang papalayo, napansin niya ang isang babae, ang parehong babae na minsang tumakbo palayo sa kanya. Inamin nito na dati inakala niyang duwag si Lufan, pero ngayon ay humahanga na siya rito. Walang interes sa usapan, tinanong ni Lufan kung bakit niya kailangang makipagkwentuhan sa taong ni pangalan ay hindi niya alam. Ipinakilala naman ng babae ang sarili niya bilang Chanelan, at sinabi niyang siya ang pumangalawa sa isang kamakailang kompetisyon kung saan si Lufan ang nanguna. Habang papalayo si Luan, sinabi niya kay Chanelan na sa susunod ay siya na ang magiging top 1, dahil hindi na siya muling sasali. Ngunit tinawanan siya ni Chanelan at hinamon ang sinabi nito, tinanong kung iniisip ba niyang hindi niya kayang talunin si Luan. Kalaunan, pagdating ni Luan sa hotel ni Miss Lan, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam, na baka ito na ang huling pagkakataon na kakain siya roon. Napansin ni Miss Lan ang tila mabigat na kilos ni Luan at tinanong kung may problema, ngunit hindi ito sumagot. Matapos magbayad ng bill, agad na siyang umalis. Napansin ni Miss Lan ang malaking halaga ng perang iniwan ni Luan at pabirong tinanong kung nagnakaw ba siya ng bangko. Napatawa si Luan at sinabing kung ganoon nga, sana'y binigyan niya ito ng 100 milyon. Habang kumakain ng pansit, tahimik na nagmuni-muni si Luan sa kanyang kapalaran. Malapit na ang katapusan ng kanyang malayang buhay. Pero may ilang bagay pa siyang kailangang tapusin bago siya kusang sumuko. Samantala, sa eskwelahan, hinarap ng principal si Din Huang at galit na tinanong kung saan siya naruroon habang nagkakagulo ang mga estudyante. Saglit na nag-alinlangan si Din Huang bago magbigay ng palusot, sinabing wala namang malalang nangyari, karaniwang away estudyante lang daw iyon. Ngunit hindi natuwa ang principal. Pinalo niya sa mukha si Din Huang gamit ang libro at mariing sinabing 50 estudyante ang nasaktan at naospital. Galit na galit ang principal at hindi matanggap kung paanong minamaliit ni Din Huang ang sitwasyon. Sa pagtatangkang iligtas ang sarili, sinisi ni Din Huang si Lufan, at iminungkahing patulsikan na lang ito para hindi na lumala pa ang problema ng paaralan. Sa pagod at inis, sumang-ayon ang principal, at sinabing ang ganoong estudyante ay hindi nararapat manatili sa eskwelahan. Ngunit biglang dumating si Miss Jun at pumagitna. Hinamon niya ang kanilang pasya, at sinabing kung hindi raw karapat dapat mag-aral si Lufan, baka wala na ring dapat mag-aral sa eskwelahang iyon. Ipinaalala niya sa kanila na si Lufan ay isang henyo at kasalukuyang top 1 ng buong paaralan. Ang potensyal ni Lufan, ayon kay Miss Jun, ay maaaring magdala ng malaking karangalan sa kanilang paaralan sa hinaharap. Binalaan niya na ang pagpapatalsik sa isang estudyanteng katulad niya ay maaaring makasira sa reputasyon ng eskwelahan. Naiinis si Din Huang at agad niyang tinanong kung bakit masyadong pinagtatanggol ni Miss Jun si Lufan. Tumalikod si Miss Jun kay Din Huang at harapang kinausap ang principal. Aniya, ang pagtatanggol niya kay Lufan ay hindi dahil sa emosyon kundi sa praktikal na rason. Sa pagtatapos ng taon, habang ang ibang sikat na paaralan ay ipinagmamalaki ang kanilang mga top student, ang kanila ay walang maipapakita. Kapag tinanggal nila ang pinakamahusay nilang estudyante, sila rin ang magdurusa. Tinuligsan niya ang ideya ng pagpapatalsik at sinabing sino pa ang gugustuhing mag-enroll sa isang paaralang basta-basta na lang tinatapon ang sariling top 1. Pagkarinig ng kanyang argumento, napaisip ang principal at inamin na may punto si Miss Jun. Napagdesisyonan niyang hintayin muna ang pagdating ng mga magulang kinabukasan at doon na lang magpasya matapos pakinggan ang kanilang opinyon. Nagbago ang eksena.
Lumiwanag ang pangalan ni Luan sa cellphone ni Weiwei habang tumatawag ito. Matapos makausap si Lufan, dali-daling tumakbo si Weiwei papunta sa kanyang ama habang umiiyak. Napansin ni Jiang ang kanyang pag-aalala at agad siyang tinanong kung anong nangyari. Ipinaliwanag ni Weiwei na kailangan ni Lufan ng tulong. Pinakalma siya ng ama at iniabot ang isang shotgun. Sinabi niyang huwag itong mag-alala, habang naroon siya, walang mangyayaring masama kay Lufan. Gagawin niya ang lahat para protektahan ito. Pinunasan ni Weiwei ang luha at tumango, "Okay dad. Bahala ka na." Samantala, dumating si Luan sa ospital upang bisitahin si Tang, ngunit laking gulat niya nang makita na may 50 pang estudyante mula sa kanilang paaralan ang naka-admit din. Sa kabila ng kalagayan ng mga ito, nakaramdam si Luan ng kakaibang kasiyahan. Pagpasok niya sa silid ni Tang, nagulat siya na mukhang maayos ang kalagayan nito, mas malakas pa kaysa sa inaasahan. Masiglang binati ni Tang si Lufan at ibinalita na si Dr. Jiang ang nag-asikaso sa kanya, kaya mabilis siyang gumaling. Laking ginhawa ni Lufan sa nakitang ayos ng kaibigan at agad niyang sinabi kay Tang na napaghandaan at naipaghiganti na niya ito. Ang mga sigaw ng sakit na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng ospital ay mula sa mga taong responsable sa pananakit kay Tang. "Talaga, Lufan, ang galing mo," sambit ni Tang. Lumapit naman si Lufan kay Uncle Tang at humiling ng pribadong usapan. Paglabas nila, dumiretso agad si Lufan sa punto. "Kailangan ko ng impormasyon tungkol kay Taihong. Nakasakit na ako ng 50 estudyante, kaya siguradong may kapalit ito. Pero bago nila ako habulin, kailangan ko munang mauna. Kailangan kong alisin si Taihong. Sabihin mo sa akin lahat ng alam mo." Ibinunyag ni Uncle Tang na si Taihong ay kasabwat ng Black Force Gang at malalim ang pagkakasangkot nito sa human trafficking ng mga bata. Ngunit inamin niyang hindi niya alam ang eksaktong kinaroroonan ng mga ito. Habang iniisip ni Lufan ang susunod na hakbang, nagtanong siya, "Kung magsisimula na ako sa paghihiganti, sino ang dapat kong unahin?" Hindi na nagdalawang isip si Uncle Tang. Ang anak ni Taihong na si Chen ang pinakamagandang target. "Ipapadala ko sa iyo ang litrato niya pati impormasyon. Malamang nasa isang bar siya ngayon." Habang naghahanda ng umalis, sinabi ni Lufan, "Kaunti lang ang oras natin. Ipadala mo agad sa akin ang detalye." Kinagabihan, eksaktong 2:00 ng madaling araw, nakapwesto na si Luan sa labas ng bar, hinihintay si Chen. Matyaga siyang naghintay ng 2 oras hanggang sa may lumabas na lalaking tugma sa litrato ni Chen. Habang pinagmamasdan ito, bulong ni Lufan sa sarili, yan ang anak ni Taihong, isa sa 4 na kapitan ng Black Force Gang. Tahimik siyang sumunod kay Chen mula sa ligtas na distansya. Sa pagtunton sa kanya, napadpad siya sa harap ng isang engranding mansyon. Pagdating doon, may lumapit kay Chen at sinabing ayos na ang lahat at kailangan na nitong umalis. Habang minamasdan ang tagpo, mabilis na tinawagan ni Lufan si Pangay. Pagsagot ni Pang, halatang iritado ito at tinanong kung bakit siya tinatawagan sa gitna ng gabi. Sa mahinang ngunit seryosong tinig, sinabi ni Luan, "May malaking kaso ng human trafficking na nagaganap ngayon. Kung gusto mong makakuha ng kredito, pumunta ka na agad. Ngayong gabi, may tsansa tayong mahuli ang mga big-time na kriminal." Samantala, dumating si Chan sa isang hotel kung saan siya sinalubong ni Tang Mo, isang kultibador. Ngumiti si Chan at nagsabing ang pakikipagtulungan sa isang kultibador ay nagpaparamdam sa kanya na parang hari. Lingid sa kaalaman nila, nasa labas si Luan, nakikinig sa bawat salita. Agad na hindi nag-aksaya ng oras si Sang Mo at hiniling na makita ang paninda. Tumango si Chen at inakay siya sa isang nakatagong pinto na binuksan niya upang ipakita ang isang grupo ng maliliit na bata na nakasiksik, umiiyak. Buong pagmamalaki niyang idineklara na mayroong 51 bata sa kabuuan, lahat ay may pambihirang kalidad at tiniyak kay San Imon na matutuwa siya sa mga ito. Habang sila ay lumalakad, sinuri ni Sanango ang mga bata at may nasiyahan na ekspresyon na sumang-ayon na ang kanilang kalidad ay talagang kahanga-hanga. Walang casual na sumagot si Chin na kailangan lang niyang magbayad at kunin ang mga ito. Idinagdag niya na kung paanong nagmamadali si Tang Mo na gamitin ang mga bata, sila rin ay sabik na makatanggap ng kanilang pera. Sa sandaling iyon, humakbang si Lufans, ipinahayag ang kanyang presensya. Mapang-uyam niyang tinanong kung alam nila ang kahihinatnan ng paglabag sa batas,
idinagdag na labis siyang nalulugod sa pagbali ng buto ng mga ganitong kriminal. Si Chen, nagulat, bumulong, at humingi ng impormasyon kung sino siya. Ngumiti si Lu Fan at simpleng sumagot, hindi ako magsasabi ng marami, ngunit maaari mo akong tawaging iyong kapahamakan. Nagalit, inutusan ni Chen ang kanyang mga tauhan na patayin siya. Nang walang pag-aatubili, pinaputukan nila si Lu Fan, ngunit mabilis siyang kumilos, madaling umiiwas sa mga bala at pinatumba ang kanyang mga kaaway isa-isa. Ang kanyang bilis ay walang kapantay, at sa loob lamang ng ilang sandali, nilipol niya ang bawat isa sa kanila. Nasaksihan nito, natigilan si San Imo at bumaling kay Chan, nagtatanong kung sino ang pambihirang kalaban na ito, si Chen. Ang kanyang boses ay puno ng takot, ipinaliwanag na ang lalaking nasa harap nila ay si Lu Fan, isang estudyante sa high school na naging kanilang pinakamalaking bangungot. Nang gabing iyon, inalok niya si Sanang Mo ng 50% na diskwento kung nagawa niyang alisin siya. Gayunpaman, ininsulto ni Sananggo ang alok, na sinasabing kung maalis niya si Lu Fan, hindi niya na kailangan magbayad ng kahit isang sentimo. Halos wala ng oras si Chen para makakilos bago mabilis siyang nilinggan ni Sananggo, at binaril siya kaagad. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lu Fan na may ngiti at nagpasalamat, sinabing malaki ang naging kita niya dahil sa panghihimasok nito. Pinandilatan ni Lu Fan ang kanyang mga mata at inakusahan si San Imo na isang kultibador na walang prinsipyo, itinuro na pinaslang lang nito ang sarili nitong kasama. Tumawa lang si San Imo at sumagot na walang saysay ang mga prinsipyo sa kanilang mundo. Tanging kapangyarihan lang ang mahalaga. Pagkatapos ay inamin niya na humanga siya sa kakayahan ni Lu Fan at nag-alok na iligtas ang buhay nito kapalit ng kanyang katapatan. Si Lu Fan, hindi humanga, ay naglabas ng isang hamon. Ipinahayag niya na kung kayang tiisin ni Tang Wo ang isang suntok mula sa kanya, kikilalanan niya ito bilang kanyang amo. Mayabang na tinanggap ni Sanang Mo. Ngunit nang makita niya ang pagtaas ng kapangyarihan ni Lu Fan, nawala ang kanyang kumpiyansa. Bago pa siya makakilos, nagbigay si Lu Fan ng isang nakapipinsalang suntok na nagpatalsik sa kanya. Naguluhan si Sang Mo, hindi maintindihan kung paano nagkaroon ng ganoong kalakas na puwersa ang isang simpleng estudyante sa high school. Napagtanto niya na kung hindi niya ginamit ang buong lakas niya para ipagtanggol ang sarili, namatay sana siya kaagad. Tinukso siya ni Lu Fan, tinawag siyang duwag dahil hindi niya tinanggap ang suntok ng walang depensa. Nagalit, ipinamalas ni San Imo ang kanyang buong kapangyarihan, idineklara na hindi pa nasasaksihan ni Lu Fan ang kanyang tunay na lakas. Sa di kapani-paniwalang bilis, sinubukan niyang umatake, naniniwalang nakalapag siya ng suntok, ngunit natuklasan lamang na wala siyang tinamaan kundi isang anino. Ang totoong Lu Fan ay nakatayo sa likuran niya, nakangiti habang sinasabi na masyadong mabagal si San Imo. Nagpanik, iginiit ni San Imo na hindi siya maaaring patayin, na nagsasabing siya ay mula sa Mosek. Bago pa siya makapagsalita ng isa pang salita, sinuntok siya muli ni Luan, at dinikdik siya sa lupa. Nagbiro siya at sinabing kinamumuhian niya ang mga taong nagpapanggap na malakas gayong mahina naman sila. Ang mga bata na nakatingin sa takot, ay nanginginig habang nasasaksihan ang napakalaking lakas ni Lu Fan. Napansin ang kanilang takot, pinalambot niya ang kanyang ekspresyon at tiniyak sa kanila na ligtas na sila ngayon. Nangako siya na sa lalong madaling panahon ay muling makakasama nila ang kanilang mga pamilya kapag naisuko na sa pulisya ang mga kriminal. Sakto namang dumating si Ping sa hotel kasama ang kanyang special forces, handang kontrolin ang sitwasyon. Matapos mailigtas ang mga bata at mamatay si Chan, sinabi ng isang opisyal na ang kanilang misyon ay nagbunga ng malaking resulta, halos kalahati ng mga miyembro ng Black Force Gang ay namatay sa operasyon. Pinuri niya ang kanilang kapitan para sa kanyang natatanging pagsisikap. Samantala, ang pinuno ng Black Force Gang ay nagngingit-ngit sa galit. Frustrated, inamin niya na hindi pa niya kailanman pinagsisihan ang pakikitungo sa sinuman tulad ng pagharap niya kay Lu Fan. Paulit-ulit na nakialam ang bata sa kanilang mga plano, na naging sanhi ng pagkabigo ng kanilang operasyon. Pagkatapos ay nagbigay ang pinuno ng gang ng isang matinding ultimatum, binibigyan ang kanyang mga nasasakupan ng 7 araw lamang upang patayin si Lu Fan. Ipinahayag niya na wala nang hihigit pa sa kasiyahan niya kaysa sa pagdalo sa libing ng binata. Sa kabilang banda, mahimbing na natutulog si Lu Fan sa bahay nang biglang pumasok si Miss Jun at may ibinato sa kanyang mukha. Nang magising siya,
Pabiro niyang sinabi na tila dumating ng maaga ang katapusan ng mundo. Hindi humanga si Miss John, sumagot na hindi iyon ang mundo, kundi ang kaguluhan na nilikha niya sa paaralan. Pagkatapos ay tinukso siya ni Lufan, napansin ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at iminungkahi na hindi siya nakakatulog ng maayos. Si Miss John, halatang galit, ay sinaway siya, na sinasabing ang kanyang mga ginawa ay lumikha ng maraming problema. Pinagkukulong din siya nito, ipinaalam niya na oras na para pumasok sa paaralan, kung saan nagulat si Luan, nagtanong kung hindi pa ba siya napatalsik, tinanong ni Miss John kung bakit niya sasabihin na pumasok siya kung napatalsik na siya sa paaralan. Habang nagsasalita siya, bumalik sa kanyang isip ang mga pangyayari noong nakaraang araw. Sa paaralan, kinausap ng prinsipal si Miss John, pinaalalahanan siya na bilang guro ni Lufan, responsibilidad niyang pamahalaan ito. Nang dumating ang lahat ng magulang sa opisina, agad na humingi ng paumanhin si Miss John at hiniling na huwag silang magreklamo laban kay Luan. Gayunpaman, nilinaw ng mga magulang na hindi sila naruroon para magreklamo, kundi para humingi ng pahintulot para sa kanilang mga anak dahil sa matinding pinsala na natamo nila. Nagalit, sumigaw ang din na lahat ng mga sugatang estudyante ay binugbog ni Lufan, ngunit pinatahimik siya ng prinsipal sa isang masamang tingin. Ang mga magulang, sa takot, ay iginiit na ang kanilang mga anak ay simpleng nadapa lang ng aksidente. Tinanggap ang kanilang kahilingan, inutusan ng prinsipal si Miss June na maghanda ng mga leave of absence forms para sa mga sugatang estudyante. Pagkatapos ay sinaway niya ang dean, mapanuksong sinabi na kung labis siyang nagmamalasakit sa mga estudyante, dapat niyang personal na turuan ang mga ito sa ospital. Habang inihahanda ni Miss June ang mga forms, nagreklamo siya na buong gabi siyang hindi nakatulog dahil sa mga kalokohan ni Lufan. Samantala, napagtanto ni Lufan na ang tanging tao na makakapagligtas sa kanya ngayon ay si Shanjin. Habang nagtatanggal siya ng kanyang shirt, mali ang pagkakaintindi ni Miss June, iniisip na gagawa siya ng kung anong hindi nararapat upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Gayunpaman, simple at inosenteng naligo lang si Lufan. Kalaunan, habang nagja-jogging si Lufan, lumapit sa kanya si Yelan, mapanuksong sinabi na sa kabila ng lahat ng gulo na idinulot niya, may lakas pa rin siyang mag-jogging. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa kanyang plano sa paglipat, ipinahayag ang kanyang layunin na sundan siya sa kanyang bagong paaralan. Binaliwala ni Lufan ang kanyang pagpupumilit, na sinasabing hindi na niya kailangan sundan siya dahil may gusto siyang iba. Nagalit sa kanyang tugon, inatake ni Yelan si Luan, nagulat, at napag-isip-isip na mga kwento lang ang narinig niya tungkol sa mga taong nababaliw dahil sa isang tao. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nasasaksihan niya ang isang babae na sumusubok na sirain siya para lang makuha ang kanyang atensyon. Si Yelan, naguluhan, ay itinanggi ang anumang romantikong damdamin, iginiit na kinamumuhian lang niya ang matalo. Ipinaliwanag niya na palagi siyang nangunguna sa mga ranggo. Ngunit dahil kay Lufan, napunta siya sa pangalawang pwesto at kailangan niyang talunin ito upang mabawi ang kanyang pwesto. Natawa, sinabi ni Luan sa kanya na kung magawa niya ang isang gawain, babalik siya sa Jigang High School. Curious, namula si Yelan at tinanong kung ano ang gawaing iyon. Samantala, sa ospital, nalaman ni Lufan na lumala ang kondisyon ni Tang. Ipinaliwanag ni Dr. Jiang na sa panahon ng atake, nabuo ang isang blood clot sa ugat sa ulo ni Tang. Sa simula ay hindi natukoy, ipinakita ng isang CT scan ang kalubhaan ng problema, na naglagay sa buhay ni Tang sa matinding panganib. Si Uncle Tang, na halatang natigilan, ay desperadong nagtanong kung mayroon bang paraan upang iligtas siya. Mahinahong sinabi ni Dr. Jiang na ang tanging opsyon ay isang napakadelikadong operasyon na may 50% lamang na success rate. Malalim na nag-isip si Lufan at iminungkahi na kung ang clot ay maaaring alisin mula sa ugat, magiging maayos ang lahat. Ngunit mabilis na binaliwala ni Dr. Jiang ang ideya, binibigyang diin ang pagiging komplikado ng operasyon dahil kinasasangkutan ito ng isang maselang bahagi ng utak. Muli niyang sinabi na ang operasyon lamang ang tanging solusyon. Nang walang isa pang salita, lumingon si Luan at umalis. Ayos lang, bigyan mo lang ako ng 2 oras pa at aayusin ko ang lahat. Iniwan ni Lufan ang lahat na nagtataka kung ano ang nasa isip niya. Dumating si Lufan sa tindahan ng tradisyonal na gamot ng Chino at ibinigay ang Race Eta sa tindero,
inutusan itong ibigay ang gamot ng naaayon. Ipinaalam sa kanya ng tindero na kailangan niyang maghintay ng 2 minuto. Habang naghihintay, pinag-isipan ni Lu Fane ang pagsisikap na ibinuhos niya sa pagmaster ng race 8 na ito, hindi inaasahan na isang araw ay magiging kapaki-pakinabang ito sa kanya. Bumalik ang kanyang mga alaala sa kanyang pagkabata, naaalala ang isang alaala ng kanyang master. Naaalala niya na nakatali siya sa isang puno na nakasuspine sa hangin. Habang mahigpit na nagsasalita ang kanyang master, binalaan siya ng kanyang master, simulan mo ng pag-usapan ang Watto 9 flavor soup kaagad kung hindi mo ibubunyag ang mga sikreto nito. Malapit nang lumunin ng apoy ang iyong bakuran. Habang nagsasalita siya, naghagis ang kanyang master ng isang nasusunog na patpat malapit sa kanyang bakuran, pinatindi ang pressure. Sa kabila ng init at paghihirap, nagawa ni Luan na ipaliwanag, ang unang lasa ay makapagpapagaling ng panlabas na pinsala. Ang pangalawang lasa ay nakakatulong sa pagpapagaling ng mga panloob na organo, partikular sa pagprotekta sa puso, atay, at bato. Ang ikatlong lasa ay malaking tulong sa pagbabalanse ng sirkulasyon ng dugo at panunaw. Balik sa kasalukuyan, nanginig si Luan sa alaala. Nabulong siya sa sarili, nakakatakot iyon. Hanggang ngayon, ang pag-iisip tungkol doon ay nagbibigay sa akin ng kilabot. Sakto namang bumalik ang may-ari ng tindahan dala ang mga halaman gamot. Kinuha ni Lu Fan ang mga ito at dali-dali siyang pumunta kung saan balisang nakatingin si Uncle Tang sa kanyang nasugatang anak, si Tang. Nakita ang kritikal na kondisyon ni Tang, halatang nalungkot si Uncle Tang. Nilapitan siya ni Lu Fan at pinakalma, Uncle Tang, huwag kang mag-alala. Naghanda ako ng gamot para kay Tang. Sa loob ng isang araw, ganap siyang gagaling. Bago pa man maibigay ni Lu Fan ang gamot, pumagitna si Dr. Jiang, hamarang sa kanyang daan. Hindi mo maaaring ibigay ang gamot na ito kay Tang. Naghanda na ako para sa isang emergency operation. Maaaring mababa ang success rate, ngunit walang oras para sa mga hindi napatunayang gamutan. Buong pagpapas siyang nakipagtalo si Luan, mas mataas ang success rate ng gamot ko kaysa sa operasyon mo. Gagaling ko si Tang sa aking paraan. Habang inihahanda ni Lu Fan ang gamot, sinubukan ni Dr. Jiang na agawin ito at ihagis. Gayunpaman, sumenya si Lu Fan kay Uncle Tang, na agad namang nagkunwaring bumagsak, hawak ang ulo sa sakit. Ang kanyang dramatikong pag-arte ay nagulat kay Dr. Jiang, na dali-daling dinala siya sa ibang ward para gamutin. Sa gulo, nagawa ni Lu Fan na iligtas ang gamot at mabilis itong ibinigay kay Tang. Kalaunan, binisita ni Lu Fan ang bahay ni Jiang Hatiez upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Salamat sa iyong tulong. Hindi maliit na bagay ang pagpapakalma sa mga magulang ng 47 na bata. Ngumiti si Zhang Hitian at sumagot, ang pagtulong sa iyo ay isang karangalan para sa akin, ngunit hindi ko ito ginawa ng walang dahilan. May isang grupo ng mga mamamatay tao na darating sa ating lungsod sa lalong madaling panahon. Tulad ng alam mo, malamang nasusundan nila ako. Pinakalma siya ni Lu Fan, huwag kang mag-alala, paprotektahan kita. Sakto namang dumating kami at tinawag, Lu Fan, tara na. Sige, Mr. Jiang, aalis na ako. Sumakay sila ni Wei Wei sa kotse at umalis. Biglang, may isa pang kotse ang bumangga sa kanila mula sa likuran. Akmang bababa na si Wei Wei, ngunit pinigilan siya ni Lu Fan. Manatili ka sa loob. Ako na ang bahala dito. Galit na bumaba ang driver ng kotse ni Lu Fan at sumigaw, hindi mo ba naiintindihan? Binangga mo ang sasakyan ko. Ang kabilang driver, na tila nagmamakaawa, ay sumagot, pasensya na, kaibigan. Nagmamadali kasi ako. Tiningnan ni Luan ang UP sa kotse at idinagdag, wala namang malaking pinsala. Maaari nating i-claim sa insurance. Maaari ka nang umalis. Nagpasalamat ang unang driver, napakabait mo naman at pinakawalan mo ako ng ganito kadali. Nagdala ako ng ilang prutas para sa iyo. Habang binubuksan niya ito, napagtanto ni Luan na walang prutas sa loob, tanging baril lamang. Bago pa siya makakilos, nagsimulang magpaputok ang lalaki. Mabilis na yumoko si Luan sa likod ng kalapit na bato, kasama si driver, at nakita ang ilang maluwag na bato. Ibinato niya ang mga ito sa kotse ng umaatake, bumili ng sapat na oras upang maibalik si driver sa kotse. Sinimulan niya ang makina at sinubukang tumakas,
ngunit patuloy ang walang tigil na paghabol ng mga umaatake. Tumawag kaagad ng pulis, utos ni Luo Fan habang minamaniobra ang kotse. Ilalabas kita dito, nagulantang na tanong ni Wei. Napakadami nila, makakaligtas ba tayo? Sinuri ni Lu Fan ang sitwasyon. May 6 na sasakyang humahabol sa atin, ibig sabihin ay hindi bababa sa 100 mamamatay tao. Hindi ito mga ordinaryong mamamatay tao. Wala silang pakialam sa sarili nilang buhay. Hindi tulad ng iba, hindi sila pumapatay para sa pera, kundi para sa kilig. Kung tama ang hula ko, galing sila sa Skynet Mercenary Company. Habang nagsasalita, sanay niyang mananiebra ang kotse patungo sa isang construction site. Naguluhan si driver at nagtanong, bakit ka papunta doon? Dapat sa istasyon ng pulis tayo pumunta. Lu Fan, takot ka rin ba sa mga mersenaryo na ito? Sabi ni Lu Fan, hindi, napakadelikado ng mga mersenaryo na ito. Kung ang mga taong iyon ay walang pakialam sa sarili nilang buhay, bakit niya sila pakikialaman? Nangatuwiran siya na masikip ang istasyon ng pulis, at kung pupunta sila doon, magdudulot lamang ito ng mas maraming pagdanak ng dugo. Mayroon siyang sariling dahilan kung bakit siya pumunta dito, mga dahilan na ayaw niyang ipaliwanag. Iniwan ni Lu Fan si driver at Wei Wei sa isang silid, at inutusan sila, manahimik kayo at huwag gumawa ng anumang ingay. Habang siya ay lumalakad, tinawag siya ni Wei, Luan, mag-ingat ka. Sumagot si Lu Fan, ngayon, kayo na ang bahala sa mga taong iyon. Sino ang magliligtas sa kanila mula sa akin? Samantala, lahat ng mga mersenaryong mamamatay tao ay nagtipon din sa construction site. Ang liblib na lokasyon ay lalo lamang nagpainit. Gayunpaman, nang pumasok sila sa construction site, sinimulan nilang halughugin ang lugar. Lumabas na walang laman ang unang palapag, ngunit komportableng nakaupo si Lu Fan sa kisame, sinusundan ang posisyon ng bawat isa. May 16 na tao dito sa kabuuan, bulong niya sa sarili. Sakto namang narinig niya ang isang lalaki sa ilalim niya na bamulong, kung mahanap ko siya, hindi ko siya pakakawalan. Ngumisi si Lu Fan at bamulong, kunin mo ang buhay ko. Pagkatapos, nang lumingon ang lalaki, mabilis si Luan na pinatay siya. Narinig ang kaguluhan, pinaputukan ng red-haired assassin ang kanyang baril. Ngunit sa pagkalito, aksidente niyang nabaril ang sarili niyang kaalyado. Bago pa siya makakilos, mabilis din siyang pinatumba ni Luan. Isa-isa, patuloy na pinapatay ni Luan ang mga ito, iniiwan ang mga bangkay. Sinubukan ng pinuno ng mga mamamatay tao na tawagan ang kanyang mga tauhan, ngunit walang tugon. Napansin ang katahimikan, nabahala siya. Pinaghihinalaan niya na sila ay inatake, ngunit ang pag-iisip na isang tao lamang ang makakapuksa sa kanyang buong koponan ay tila walang kabuluhan. Akala niya ay hindi bababa sa 50 top-tier mercenary warriors ang nasa likod ng pag-atake. Kinakabahan, bumaling ang lahat ng mersenaryo sa kanyang amo at nagtanong, "Boss, ano ang gagawin natin?" Malungkot na sumagot ang amo, "Mayroon lang tayong isang opsyon. Mayroon tayong 15 minuto na natitira. Kung mahanap natin ang target sa loob ng panahong iyon, aatake tayo. Kung hindi, kailangan nating umatras. Hindi natin kayang umalis nang hindi natatapos ang ating misyon. Manatili tayong magkasama at huwag maghiwalay." Sa sandaling iyon, lumitaw si Luan at naghagis ng smoke bomb. Sinasamantala ang makapal na usok, sinunggaban niya ang isa sa mga mamamatay tao at inihagis ito sa lupa. "Lahat, isuot ninyo ang inyong mga maskara," utos ng amo. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga natitirang mamamatay tao, na ngayoy disoriented, ay nagsimulang magpaputok ng walang direksyon, tinatamaan ang sarili nilang mga kasamahan. Sa gitna ng kaguluhan, tanging si Lu Fan lamang ang kumilos ng may katumpakan, pinapatumba sila isa-isa, na lumitaw mula sa usok. Nagpanik ang amo. "Naambush tayo ng maraming umaatake. Dapat tayong umatras ngayon," sigaw niya. Ngunit nang abutin niya ang exit, naruroon na si Lu Fan na humaharang sa kanyang daan. Sa isang malakas na sipa, pinadapan niya ang amo. "Walang gaanong umaatake," malamig na sabi ni Luan. "Isa lang, ako, at mahina kayong lahat dahil sa pagkumali ninyo sa akin bilang 50 mandirigma." Matapos harapin ang amo, nagpunta si Lu Fan kay Wei Wei. Dahil sa nananatiling usok,
hindi siya masyadong nakita ni Wei Wei at biglang naghagis ng kawali sa kanyang mukha. Wei Wei, bakit mo ako inaatake? Protester ni Lu Fan. Nang lumapit siya, nagulat si Wei Wei. Lu Fan, ayos ka lang ba? Humajekik si Lu Fan. Kahit uminom ako ng lason mula sa iyong mga kamay, hindi ako mamamatay. Nang lumabas sila, sinalubong sila ng mga kumikislap na ilaw ng pulis. Bumantong hininga si Lu Fan, gaya ng dati, huli na naman ang pulis. Isang pulis ang dali-daling lumapit sa kanya, handang posasan siya. Ngunit bago pa niya magawa, humakbang si Wei. Kaklase ko siya, matatag niyang sabi. Sa loob ng gusali, sinisiyasat ng mga opisyal ang nangyari. Isang opisyal ang nagulat sa kapitan. Sir, lahat ng mga mamamatay tao ay nakahandusay. Nagkoma sila, bilang ng kapitan kay Lu Fan. Boy, ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Sumanghal si Luan. Ako, wala akong ganoong lakas. Hindi kumbinsido ang kapitan. Ikaw lang ang nandito. Kung hindi ikaw, sino pa ang makakatalo sa kanilang lahat? Inaasahan mo bang maniniwala ako sa kalokohang ito? Pinatunog niya ang kanyang mga kamao. Kailangan kong subukan ang iyong lakas mismo sa aking 250 kilo na suntok. Agad na napagtanto ni Lu Fan na ang lalaking ito ay isang third-grade fighter. Ngumisi, nang asar siya. Sige, subukan mo. Habang naghahanda ang kapitan na sumuntok, pumagitna si Yelan. Teka, kuya, kaklase ko ito, si Lu Fan. Sigurado akong mali lang ang pagkakaintindi. Nilapitan siya ni Lu Fan. Magkapatid kayo, di ba? Nagbuntong hininga si Yelan. Dalhin mo na lang si Wei at umalis na kayo. Ako na ang bahala dito. Abangan, ang susunod na parte ng ating manhwa.